Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Israel. Walang eksaktong taon. Sitio Sandoval, probinsya ng Negros Oriental. Dito sa lugar na ito, naganap ang isang makasaysayang labanan. Pirata laban sa mga bandido. Nang mga panahong iyon, naglabasan din ng malalakas na mga tao na may angking pambihirang kakayahan. Wika ni Mang Karyon. Saan lolo? Dito sa pantalang to? Tanong ni Israel. Oo, Israel. Bagaman moderno na ang lahat sa ngayon, makikita mo pa rin ang mga bakas, pati na rin ang palatandaan na magpapatunay na totoong dito sila tumira. Ano naman po yung mga palatandaan, lolo? Tignan mo sa gawing iyon, iho. Nakikita mo ba ang malaking rebulto? Yan si Delpin. O mas kilala sa tawag na Kadelpin. Siya ang kapitan del baryo sa lugar na ito. Ibig sabihin, dati ng pantalan ng Sitio Sandoval. Nasabi nyo rin po noon, mga piratang naninirahan sa lugar na to, di ba? Oo. 4 na malalakas na piratang nagtataglay ng kakaibang kakayahan. Nakatayo ang kanilang mga rebulto sa 4 na sulok ng sityo. Nakita mo na si Kadelpin dyan sa gawing silangan. Sa gawing kanlura naman ay si Eneos, sa ilaga ay si Nato, at sa tibog naman ay si Franco. Sila ho yung mga bayani, di ba? Yung palagi mong nababahagi sa akin noon. Teka lolo, bakit ang dami mong alam tungkol sa kanila? Sabihin na lang natin na po, tagahanga nila ako noong kabataan ko. Palagi din silang naibabahagi ng lolo ko eh. O siya, baka nag-aalala na ang tatay mo. Umuwi na tayo. Ito ang palaging binabahagi ni Tandang Karyon sa kanyang apong si Israel. Mali-mali na ang matanda, kaya naman sinasakyan na lang ito ng binata. Ngunit lingid sa kaalaman nito, totoo ang lahat ng kwento ni Mang Karyon. Si Israel mismo ang nakatuklas. Nang bata pa si Israel, madalas itong dinadala ng mga magulang sa probinsya upang magbakasyon. Kaya nagagawa nitong makinig sa mga kwento ng kanyang lolo Karyon. Ngunit hindi na kontento ang binata sa mga kwento. Nais nitong patunayan kung totoo ang lahat. Kaya nang magkaroon ng sariling trabaho, palagi na itong pumapasyal sa kanilang probinsya. Dinadala si Lolo Karyon sa mga lugar na noon ay sa kwento lamang ng matanda naririnig. Nang mga sandaling ito, nasa edad 20 na si Israel. Pumasyal sa kanilang probinsya para dalawin ang matanda. Sa kasamaang palad may nararamdaman na ito sa katawan, kaya hindi na pwedeng lumabas. Pasensya ka na, Israel. Hindi pwedeng lumabas ang lolo Karyon mo. Mahina na ang kanyang baga at baka makalanghap ng dumi sa paligid. Lalo lang lalala ang kanyang sitwasyon. Mas makakabuti kung ikaw na lang ang pumasok sa kanyang silid. Wika ng chewin si Mang Fidel. Ganun po ba, tito? O sige ho, ako na lang po yung papasok sa kwarto niya. Tugon ng binata. Matapos itong dalawin ang matanda, muling pumasyal si Israel sa lumang pantalan. Naupo ito sa lagi nilang tambayan ni Mang Karyon. Habang pinagmamasdan ang paglubog ng araw, napansin ito ang rebulto ng isa sa mga bayani ng lumang sityo, si Eneus. Malapit na ito sa dalampasigan. Tinatamaan ng paghampas ng alon ang batong kinakatayuan, dahilan para unti-unting mapudpod.
Naglakad ang binata pababa ng dalampasigan upang tignan ng malapitan ang lumang rebulto. Ito ang unang pagkakataon na nalapitan niya ito. Simula nang ipasyal siya ni Lolo Carrion sa lugar na yun, 10 taon na ang nakakaraan. Nilibot ni Israel ang rebulto. Tinignan ang kalagayan. Saktong arkeolohiya ang kinuwang kurso ng binata. Kaya naman mabilis itong natukoy ang edad ng rebulto. Nakakagulat ka. Daang taon ka na palang nakatayo sa lugar na to. Pero sigurado ako, mas nakakamangha yung kaganapan nung nabubuhay ka pa. Alam mo, Aeneas, gusto kong marinig yung lahat ng yun eh. Mula sa kahit isa man lang sana sa inyo. Pero mukhang imposible na yata. Dahil hindi naman sasagot sa akin yung rebultong adobe. Wika ni Israel sa sarili. Ngunit halos mapatalon ito nang makita ang isang binatang nakaupo sa paanan ng rebulto. Merong pangkagat na bunga ng amorseko sa kanyang bibig. May nakapalupot na puting bandena sa leeg at may pulang telang nakatali sa noo. Kung titignan, masasabing hindi taga roon ng binata dahil sa itsura ng pananamit. Gusto mo bang malaman ng kwento ni Aeneas? Pati na rin ng iba pa. Kung ano man ang nangyari sa kanila. Halika, sumama ka sa bahay. Yung lola ko, siya yung higit na nakakaalam ng tungkol sa bagay na yan. Sila ng nanay niya ang naroon eh. Wika ng binata. Sa isip-isip ni Israel ay niloloko siya nito dahil nagkalat sa paligid ang mga manggagancho at kawatan. Hindi nga, baka naman niloloko mo lang ako ha? Hindi kita niloloko. Kung ayaw mo, wala namang pilitan. Pero wala ding sisiyan. Wala nang ibang nakakaalam ng kwento matapos ang lumang digmaan. Huling digmaan? Pamilyar sa akin yung kwento na yan ah. Hindi ba yan yung huling laban ni Cadelpin sa mga bandido? Oo, yun nga. Teka, bakit alam mo yan? Kamag-anak ba kita? Kamag-anak? Ngayon nga lang kita nakita eh. Ano bang pangalan mo? At saka sino bang magulang mo? Ang pangalan ko ay Lolong. Apo ko sa tuhod ni Alisa at Untoy. Nanlaki ang mga mata ni Israel nang marinig ang sinabi ng binata. Kaya nagpa siya itong sumama. Nabanggit mo kanina, gusto mo kong isama sa bahay niyo, di ba? Bakit? Ano bang meron dun? Kung gusto mong malaman ang buong kwento tungkol kay Mang Aeneas at Cadelpin pati na rin ang iba pa, sumama ka sa akin. Si tatay at lolo bilang makakapagsabi sa'yo ng lahat ng yan. Wika ni Lolong. Matapos ay tumakbo ito pauwi. Sinundan naman ni Israel ang binata. Hindi kalayuan sa dagat ang tahanan ng mga ito. Kaya mabilis nakarating ang dalawa. O Lolong, saan ka naman ang galing? At saka sino tong kasama mo? Tanong ni Mang Abel. Nilingon nito si Israel at tinanong. Teka, ano nga bang pangalan mo? Napakamot ng ulo ang binata. Israel po. Magandang hapon po sa inyo. Tumayo ang matanda at lumapit kay Israel. Tinitigan niya ito ng malapitan. Pamilyar sa akin ang itsura mo. Nakita na ba kita noon? Sa palagay ko hindi pa, Manong. Pero apo ko ni Carrion, yung nakatira sa kabisera. Ano ang sadya mo dito? At bakit ka sumama kay Lolong? Tanong ng matanda. Sa pagkakataong iyon, si Lolong ang sumagot. Gusto niya pong malaman yung kwento tungkol sa pangkat nila Cadelpin. Kilala po niya si Aeneas eh. Kaya naisip ko na baka kamag-anak po natin siya, Lolo. Hindi natin kamag-anak ang binatang ito, Lolong. Pero si Mang Carrion, isa sa mga taong naumaling sa kwento ng buhay ni Cadelpin. Maupo ka, iho. Lolong, ikuha mo ng maiinom ang ating bisita.
Nga pala, Abel ang pangalan ko. Pwede mo akong tawaging Lolo Abel. Pasensya na po kayo sa abala, Lolo Abel ha. Pero totoo po yung sinabi ni Lolong. Medyo naiintriga ako sa kwento ng pangkat ni Ka Delphine eh. Nabanggit din po ng apo nyo na apo daw siya sa tuhod ni Alisa sa ni Untoy. Totoo po ba? Oo, apo siya sa tuhod ni Lolo Untoy at Lola Alisa. Nagulat ang binata. Hindi nito inaasahan ang mga matutuklasan. Talaga palang totoo yung kwento nila. Manong, lalo ko naiintriga. Maaari niyo bang ikwento sa akin kung anong nangyari matapos ng huling digmaan? Hindi ka ba hanapin sa inyo, iho? Sigurado nga hanapin ka ng mga tao sa bahay niyo. Ayos lang pong gabihin ako. Alam nila kung saan ako pupunta. Bueno, makinig ka. Dahil ang lahat na nangyari ay pawang katotohanan. Itinago sa kaalaman ng mga taong nakatira dito sa baryo. Wika ng matanda. Nagsimula itong magkwento. Ang mga sumusunod na tagpo, ito ang kaganapan bago tuluyang namatay ang mag-asawang Untoy at Alisa. Nang mga panong ito ay nasa dapit hapon na ng kanilang buhay ang dalawa, isinuko ni Alisa ang pagiging gabunan upang magkaroon ito ng anak sa asawang si Untoy. Sa biyaya ng may kapal, nagkaroon sila ng 2 supling, isang babae at isang lalaki. Pinangalanan ni Untoy ang panganay na Amil at ang babae naman ay Anita. Namuhay ng mapayapa ang mag-anak hanggang sa sumapit sa 8 gulang ang dalawa. Mapayapa ng mga sandaling iyon sa baryo Sandoval, kaya naman hindi nila kailangan ng maraming mandirigma. Ngunit itinabi ng dalawa ang kanilang mga tangang gamit dahil alam nilang kakailanganin ito pagdating ng araw. Mabilis nagbago ang kapaligiran. Nakikiayon na din ang mga tao sa modernong mundo. Ngunit hindi pa rin nawawala ang banta ng panganib. Isang araw, habang nag-aani ng mga tinanim na gulay, napansin ni Amil ang ilang nagtatakbuhang mga kababaihan papunta ito sa kanilang taniman. Dali-daling ibinaba ng binata ang hawak na buslo. Sinalubong ang mga ito. Pakiusap, tulungan niyo kami. May mga humahabol sa aming grupo ng kalalakihan eh. May dala silang mga baril. Wika ng isa sa mga kababaihan. Sandali lang, huminahon kayo. Huminga ka ng malalim. Ipaliwanag mo. At saka... Hindi na naituloy ni Amil ang sasabihin dahil natanaw nito ang ilang kalalakihang armado ng baril. Nandito na sila. Pakiusap, tulungan niyo kami. Wika ng dalaga. Saktong makapal na ang mga damo ng puno ng sitaw, kaya doon niya itinago ang mga babae. Maya-maya ay napadaan ang mga kalalakihan. Nagpatuloy lang sa ginagawa ang binata na parang walang alam sa nangyayari. May nakita ka bang dumaan ng pangkat ng kababaihan dito? Oho, nakita ko po sila. Pero hindi dito dumaan eh. Doon sa kabilang taniman. Tignan nyo, baka nagtatago sa mga damo. Salamat ha. O sige, mauna na kami. Wika ng lalaki. Matapos ay nagmamadali itong umalis. Nang makalayo na ang mga kalalakihan, dali-daling ipinuslit ng binata ang 4 na kababaihan. Dinala niya ito sa kanilang tahanan na labis namang ikinagulat ng ina. O Amil, sino yung mga kasama mo at bakit ang dudungis niyo? Tanong ng ina. Mangyari po kasi nay, hinahabol daw sila ng mga kalalakihan eh. Parang nasa panganib po eh. Kaya hindi na ako nagdalawang isip na dalhin sila dito. Tinulungan ko po sila. Ganun ba?
O siya, pumasok kayo sa bahay ng makapagbihis. Kumain din kayo. Halatang pagod na pagod kayo at nagugutom. Anita, sunduin mo ang tatay mo sa bakahan. Sabihin mo may mga bisita tayo. Wika ng ginang. Dali-daling tumakbo ang dalagang anak papunta sa kinaroroonan ni Mang Untoy. Holy sanak, bakit ka nagmamadali? Anong meron? Tanong ng Ginoo. May mga bisita po tayo, tay. Nangingi sila ng tulong kay Manong Amil. Pinapatawag po pala kay ni nanay. Wika ni Anita. O sige, susunod na ako. Tatapusin ko lang yung paglalagay ng mga tubig sa mga alaga natin. Matapos ang mga gawain, umuwi na rin si Mang Untoy. Nakita niya ang 4 na kababaihan sa kanilang sala. Mabuti naman nandito ka na. Kasama ni Amil ang mga kababaiyang ito. Nangingi ng tulong. Mga ineng, maaari nyo bang ipaliwanag kung ano nangyari? Wika ni Alisa. Pinaliwanag ng mga ito ang buong kaganapan. Ayon sa kanila, sila ay nabibilang sa isang tribo ng mga babaylan. Pinasok ng mga tulisan ang kanilang nayon. Dinukot ang mga ito. 4 lang silang nakatakas, kaya nagpasya ang mga ito na humingi ng tulong sa kabayanan. Tinanong din ni Untoy ang mga ito kung ano ang ginagawa ng mga kagaya nilang nauhuli. Ayon sa isang babae, dinadala sa isang lugar upang ipagbili sa mga dayuhan. Naawa si Aling Alisa sa mga ito. Kaso nga lang wala siyang magagawa kung hindi sasang-ayon si Mang Untoy. Nag-usap ang mag-asawa kasama ang panganay na si Amil. Tapos na tayo sa pakikipaglaban, Alisa. Ayoko nang masangkot pa tayo sa kaguluhan. Nananahimik na ang pamilya natin. Wika ni Mang Untoy. Pero Untoy, hindi mo ba nakikita ang mga pangyayari? Nakatadhana sa atin ang pagtulong sa iba. At kahit anong pag-iwas ang gawin mo, wala tayong magagawa. Nakabuntot sa ating buhay ang tungkulin. Iba na ang panahon ngayon, Alisa. May mga anak na tayo at merong pinoprotekta ang buhay. Ayokong isong ang mga bata sa naging buhay natin noon. Muling wika ni Untoy. Hindi nagsasalita si Amil. Tinititigan lang nito ang mga magulang habang nag-uusap. Sa isip ng binata, tama ang kanyang ama. Matagal na silang namumuhay ng payapa. Walang sino man ang gumagambala sa kanilang baryo. Ngunit napagtanto din ito ang sinabi ng ina. Kakibat na ng kanilang buhay ang pagtulong sa kapwa. Habang nag-uusap ang mag-asawa, narinig ni Amil na may kausap sa labas ng bahay ang kapatid na si Anita. Nang tignan niya kung sino ang mga ito, laking gulat ng binata dahil ito ang mga kalalakihang humahabol sa tinulungan niyang babae. Iniwan nito ang nagtatalong mga magulang upang puntahan ng kapatid. Hindi naman ito napansin ng dalawa dahil abala sa pakikipagdiskusyon. Magandang umaga po. Kayo po yung naghahanap sa mga babae, di ba? Nakita niyo po ba sila? Tanong ni Amil. Siniko nito si Anita. Nakagad namang naintindihan ng dalaga. Sige ho, si Manong Amil na ang bahala sa inyo. Babalik na po ako sa aking gawain. Tugon ni Anita. Hindi namin sila natagpuan. Pero may nakapagsabi, nakita ka nila eh. May kasamang 4 na babae. Pumasok sila sa bakuran nyo. Tugon ng lalaki. Napangiti si Amil at nagkamot ng ulo. Kanino po ba kayo nagtanong? Pasensya na ho kayo ha. Hindi naman sa sinasabi kong mahilig kayong magpaniwala. Pero kayo na po mismo ang patunay. Tumuloy po kayo. Tignan kung may makikita kayo mga babae sa loob ng bahay. Tara, pasok po kayo.
wika ni Amil. Sabay postura na parang pinapapasok ang mga kalalakian. Hindi na. Salamat na lang at pasensya sa abala. Kung sakaling may mapadaan dito, ipagbigay mo alam kagad sa bayan. Mapanganib ang mga babaeng yon. Gulo ang dala nila sa baryo kung sakaling mapadpad sila dito. Gulo? Pwede ko po bang malaman kung bakit ganun na lang yung kagustuhan nyo na mahuli mga sinasabi nyong babae? At saka, ano po bang itsura ng mga yun? Baka sakaling makita ko, di makilala ko kagad sila. Pilit kumukuha ng impormasyon ng binata para malaman ang totoong dahilan kung bakit hinahabol ng mga ito ang 4 na babae. Sila ay mga mag-aaral ng isang mambabarang sa kabilang nayon. Marami nang napinsala ang kanilang maestra. Ngunit nahuli na namin ito kasama ang ilan pang mga kagaya nila. Sa kasamaang palad, nakapuslit ang 4 at sila ang nagpapakalat-kalat. Malamang nasa bayan eh. Mag-iingat kayo at sa oras na makita nyo sila, ipagbigay alam nyo sa mga tanod. Wika ng lalaki. Halata sa pananalita nito. Wala siyang alam na si Mang Untoy, ang kasalukuyang kapitan del baryo ng lugar. Matapos makipag-usap, kagad nang umalis ang mga kalalakian. Tiwala si Amil na hindi na babalik ang mga ito. Ngunit pagsapit ng gabi, habang naghahapunan, laking gulat ng binata dahil merong kumatok sa pintuan. Isa sa mga kagawad ng kanyang ama. Dali-dali namang tumayo ang binata upang pagbuksan ang pinto. Magandang gabi sa iyo, iyo. Maaari ko bang makausap si Kapitan Untoy? Tanong ni Mang Sebastian. Narinig ni Mang Untoy ang boses nito, kaya kagad siyang tumayo at hinarap ang kagawad. O Sebastian, gabi na. Anong problema? Pasensya na sa abala, Kapitan. Mangyari kasi, may mga kalalakihang nagpunta sa kabisera. Hinahanap daw nila ang 4 na kababaihan. Ganun ba? Ano daw ang dahilan? Hindi nila sinabi ang buong detalye, pero nag-aantay sila sa kabisera at ikaw ang gusto nilang makausap. Mukhang galit na rin ang mga yon, Kapitan. Natatakot na ang ilang residente dahil may dalang barel ang mga taong yon. Napatingin si Mang Untoy kay Alisa. Nakatitig lang ito ng masakit sa kanya. Ganun ba? O siya, sandali, magbibihis lang ako . Susunod na ako, Sebastian, mauna ka na. Sabihin mo mga tanod, maganda sa posibleng kaguluhan. Wika ni Untoy sabay kuha ng kanyang damit. Akmang palabas na sana ng tahanan, ngunit hinarang ito ni Aling Alisa. Mukhang may nakakalimutan ka ata. Wika ng ginang. Nagulat ito nang bigla siyang halikan sa noo ni Mang Untoy. Hindi yan ang ibig kong sabihin. Kung hindi ito. Wika ng ginang. Sabay abot ng kamagong na baston ni Untoy. Sa palagay ko, hindi na kailangan dalhin pa yan, Alisa. Hindi naman ako makikipag-away sa kabisera. Kakausapin ko lang ang mga lalaki at kung sakali mang magkaroon ng hindi pagkakaunawaan, nariyan naman ang mga tanod para umawat. Hindi, Untoy. Gusto kong dalhin mo ito. Hindi ako nakikiusap. Inuutusan kita. Wika ni Alisa. Marahang hinawakan ni Untoy ang baston. Kinuha ito sa kamay ng asawa. Oo na, dadaling ko na nga. Sige na, alis na ako. Amil, ikaw na muna ang bahala dito habang nasa kabisera ako. Wika ni Mang Untoy. Tumango lang si Amil at nagpatuloy sa pagkain. Pagkatapos, pinuntahan nito ang mga kababaihan na itinago ni Aling Alisa sa maliit na kubo sa likod ng kanilang tahanan. Kakatapos lang kumain ng mga ito at kasalukuyang nagpapahinga. Pasensya na kayo sa istorbo pero may ilang katanungan lang ako at sana maging tapat kayo sa mga isasagot nyo.
Wika ng binata. Tinanong nito ang pangalan ng mga kababaihan, ngunit isa lang ang nagsalita sa kanila. Ako na ang magsasalita para sa aming pangkat. Ang pangalan ko ay Limay. Wika ng isa sa mga babae. Kahit sino sa inyo, ang importante, masagot ang mga katanungan ko. Kaligtasan naming mag-anak ang nakasalalay dito. Gusto ko malaman ang katotohanan. Bakit gano'n na lang ang pagnanais ng mga grupo na mahuli kayo? Ano ba talagang kasalanan nyo sa kanila? Kagaya ng sinabi ko sa'yo, kami ay mga babay lang alabay. Pinasok ng mga kalalakiyang yun ang nayo namin. Hinuli ang lahat ng mga kasama ko, kasama ang aming guro. Kaming 4 lang ang nakaligtas. Nakausap ko mga kalalakiyang naghahanap sa inyo. Nagbigay sila ng babala. Mga mambabarang daw kayo eh. Totoo ba yun? Kaming mga babaylan, may kaalaman sa halos lahat ng karunungan ng kalikasan, lalong-lalo na sa barang, pero ginagamit namin yan sa panggagamot. Tugon ng dalaga. Naging maganda ang takbo ng usapan matapos nun. Hanggang sa nagawang paaminin ni Amil ang totoong dahilan kung bakit sila hinuhuli ng mga kalalakihan. Ang totoong dahilan kung bakit kami hinahabol ng mga kalalakihan dahil dito. Muling wika ng dalaga habang ipinapakita ang kanyang likod. Nagulat si Amil dahil may mga salitang nakaukit sa balat. Teka, ano naman ang mga yan? Bahagi ito ng isang makapangyarihang dasal na maaaring bumuhay ng patay. Nakuha na ng kanilang pinuno ang kasulatan, ngunit hindi magawang paganahin dahil nasa katawan ko ang isa sa mga pahina. Ang ilan sa mga nawawalang salita, kabisado na mga kasama ko. Ito ang dahilan kung bakit pinipilit naming makatakas. Dahil sa oras na mabuo ang dasal, malaking gulo ang mangyayari. Wika ni Limay. Sino ang taong naghahangad na makuha ang sinasabi mong dasal? Ang taong nagngangalang Amante. Isa siyang mangkukulam. Naglalayong buhay ng kanyang asawa. Bakit naman ito hahangarin na mabuhay ang isang taong namayapa na? Ang mag-asawang Amante at Crisalda, kilala bilang malakas na mangkukulam sa bayan na pinagmula namin. Isinumpa ng aming guru si Criselda dahil sa panggagambala niya sa mga tao. Ngunit kalaunan, hindi kinaya ng kanyang katawan ng sumpa. Tuluyan itong bumigay at namatay. Naniwala si Amante na nagpagala-gala lang sa paligid ng kaluluwa ng kanyang asawa, kaya gumawa ito ng paraan para ibalik. Pagpapaliwanag ni Limay, dagdag pa nito, kaya nila pinaghiwalay ang pahina ng aklat ng dasal. Dahil sa oras na gamitin ito ni Amante, hindi lang kaluluwa ng kanyang asawa ang maaaring pabalikin. Posible ding sumama ang mga lagalag na kaluluwa. At kung hindi maaagapan, maaaring makatawag pa ng demonyo ang mga ito. Samantala, sa panig naman ni Mang Untoy, nakikipag-usap ito sa mga kalalakihan na ikwento ang bersyon ng kanilang kwento. Ayon naman sa mga ito, ang 4 na kababaihang hinahabol nila, mga mambabarang na pumatay ng napakaraming kabataan sa kanilang lugar. Inaalay sa sinasabi nilang diwata. Nagpapakilalang manunugis ang mga ito at sinabing binayaran sila upang tugisin ang 4 na kababaihan. Kung ganon, delikado pala ang mga kababaihang ito. Sa ngayon, wala pa naman akong nakikitang kalintulad ng mga sinabi nyo. Pero sa oras na may malaman ako, ipagbibigay alam ko kagad. Wika ni Mang Untoy. Matapos ay nagpaalam na ito. Gabi na ng mga oras na yun, mag-isang naglakad sa daan. Alam niyang walang tiwala ang mga kalalakihan sa sinabi. Hindi rin malayo na masundan siya ng mga ito.
Hindi nga nagkamali ang Ginoo. Dahil ilang metro bago siya makarating sa tahanan, naramdaman nito ang mga yabag sa kanyang likuran. Huminto sa paglalakad ang Ginoo. Lumingon para makita kung sino ang nakasunod. Ngunit sa kasamaang palad, bigla siyang dinamba ng isang hindi kilalang lalaki na siya namang malaking pagkakamali. Mahabang panahon na ang nakalipas nang muling makipaglaban si Mang Untoy. Ngunit nanatiling sariwa sa isipan nito ang lahat ng mga natutunan sa mga guro. Gamit ang dalang baston, pinalo nito sa ulo ang lalaki, dahilan para mawalan ng malay. Akmang lalapitan pa sana ito ng Ginoo, nang bigla namang lumabas ang isa pang lalaki. Inundayan ng sipa ni Mang Untoy. Naglabas ng itak ang lalaking iyon. Sinugod ang Ginoo. Ngunit laking gulat nito nang biglang may kamaong tumama sa kanyang muka. "Tatay, ayos ka lang ba? Hindi mapagkakatiwalaan ng mga taong nakausap mo sa kabisera. Ano man ang sinabi nila sa'yo, nagsisinungaling po sila." "Yun din ang hinala ko at alam kong kasama nila ang mga ito," tugon ni Untoy. Siniguro na mag-ama na hindi makakaligtas ang dalawang lalaki. Tiyak na makakarating ang narinig ng mga ito sa kanilang pinuno. Inihulog nila Amil at Mang Untoy ang bangkay ng dalawang lalaki sa bangin. Malakas ang agos ng ilog sa baba nito, kaya paniguradong hindi makikita ang mga bangkay. Matapos ay dali-dali na silang umuwi. Pagdating sa tahanan, personal na kinausap ni Mang Untoy ang mga kababaihan. Pinaliwanag nito ang mga pangyayari. Matapos ang pakikipag-usap, bumuo ng plano si Mang Untoy upang mailayo sa panganib ang mga ito. "Dadaling ko kayo sa kabilang isla. Makakasama niyo si Amil at Anita. Maganda ka na, Amil. Bukas sa bukas halis tayo." Paano po kayo ni nanay? Sa palagay ko, alam na mga kalaban na nagsisinungaling kayo. Malalagay kayo sa alanganin, tay. "Alam mo kung ano ang kaya naming gawin ng iyong ina. Kaya wag mo kaming alalahanin, Amil. Iniaatang ko sa balikat mo ngayon ang kaligtasan ng mga kababaiyang ito. Nariyan naman si Anita upang tumulong. Ikaw na ang bahala sa kanya." Wika ni Mang Untoy. Bagaman nag-aalala, wala nang nagawa ang binata kung hindi sumunod sa pinag-uutos ng ama. Madaling araw pa lang ay nagsimula ng maganda ang binata. Isinakay nito ang mga kababaihan sa bangka. Itinawid sa karatig pulo. "Anong meron sa lugar na pupuntahan natin, Amil? Nakakasiguro ka bang ligtas tayo doon? Paano ang mga magulang mo?" Tanong ni Limay. "Ang islang pupuntahan natin, dating kanlungan ng pangkat nila tatay. Doon nagtatago sina Delphine at ang mga kasama nito noong aktibo pa sila sa pamimirata." Wika ni Amelia. "Teka, piratang mga magulang mo?" "Hindi ko pala naikwento sa'yo." "Oo, parang gano'n na nga eh. Pero yung mga kayamanang napipirata nila mula sa mga sakim na tao, ibinabahagi nila sa mahihirap, at ito ang dahilan kung bakit unti-unting umuunlad ang Sitio Sandoval. Huwag kang mag-alala, ligtas kayo sa islang yun." Pagpapaliwanag ni Amelia. Maya-maya pa ay dumaong na ang mga ito sa dalampasigan. Laking gulat ni Limay dahil matapos ibaba ang kanilang mga kagamitan, sinunog ng binata ang bangka. "Anong ginawa mo? Bakit mo naman sinunog yung bangka?" "Para hindi malaman na mga kalaban na dito tayo pumunta. Kailangan burahin ang lahat ng bakas." Wika ni Amelia. Naglakad ang mga ito papasok sa kalagitnaan ng isla hanggang sa makarating sila sa bahagi kung saan may malaking kuweba. "Nandito na tayo sa bago nating tahanan. Pasensya na kayo ha.
Walang malambot na higaan dito. Wika ni Anita. Walang anuman, Anita. Malaking tulong na ang ginawa niyong magkapatid para sa amin. At wala na kaming dahilan para magreklamo. Maraming salamat sa inyo. Tugon ni Limay. Ramdam ni Amil ang tensyon sa pagitan ng dalawang dalaga. Kaya kagad niya itong inawat. Sige na, Limay. Pumasok na kayo sa loob. Huwag kayo mag-alala. Permanenteng nakasende ang mga sulo. Dahil sa natural na langis na dumadaloy sa dingding ng kuweba. Kaya maliwanag sa loob. Wika ni Amil. Matapos pumasok ng pangkat ni Limay, kinausap naman ni Amil ang nakababatang kapatid. Nakakainis kasi si tatay eh. Bakit pati ako sinama eh? Wika ni Anita. Anita, alam mong tungkulin ng ating pamilya. Gaya ng sinabi ni tatay, tandaan mo, malaki ang tiwala sa atin ng mga kababaiyang yan. Ganon din ang mga magulang natin. Umaasa ako sa iyo, Anita. Alam ko ang kaya mong gawin. Tugon ni Amil. Kung hindi nyo na itatanong, si Anita ang nagmana ng likas na kakayahan ni Untoy. Ito ay ang pagmamanipula ng elemento ng apoy. Oo na, Manong. Sige na. Magluluto na ako ng pananghalian. Nagugutom na ako eh. Wika ng dalaga. Padabog itong pumasok sa yungib. Samantalang si Amil naman, nilibot ang paligid upang tignan kung aktibo pa ang mga patibong sa dating kuta ni Kadelvin. Maya-maya pa ay nakabalik na ito. Nakahinga ng maluwag dahil tahimik naman sa loob ng kuweba. Walang nangyaring iringan sa pagitan ni Anita at Limay. Yon ang akala ng binata. Dahil nang lapitan nito ang kapatid, napansin niya ang bukol sa noo ng dalaga. Ganon din ang kay Limay. Anita, Limay, anong nangyari dito? Bakit may bukol kayo? Nadulas kasi ko. Sinaloko ni Anita. Kaya nagkaumpugan kami. Di ba, Anita? Di ba mga kasama? Wika ni Limay. Oo, tama ang sinabi ni Limay. Paano kasi mangmang eh. Hindi tinitignan yung daanan. Wika ni Anita. Pasensya ka na, Anita. May kung sino kasing naglagay ng kawali sa gitna ng daan. Hindi ko na malayan. Naapakan ko tuloy. Muling wika ni Limay. Kung ganun sinasabi mo ako'y may kasalanan, ano bang gusto mo? Ano, doon tayo sa labas? Wika ni Anita. Napakamot na lang ng ulo si Amil. Tinitigan ang kapatid. Biglang nanigas ang katawan nito at napaupo. Dahil sa presensya ng binata, napatras din si Limay. Nang maramdaman nito ang hindi pangkaraniwang lakas ng binata. Kung hindi nyo na itatanong, si Amil naman ang nagmana ng kakayahan ng kanilang inang si Alisa. Nasa katawan ng binata ang bertud ng gabunan na pinagmulan ng kanyang ina. Itigil nyo na ang kaguluhang ito. Tayo-tayong magkasama sa isang bubong. Sa ayaw at sa gusto nyo, magsasalubong ang mga tingin at daan natin. Kaya kung ano man ang hindi pagkakaunawaan, isang tabi muna. Maliwanag ba? Limay? Anita? Wika ni Amil. Maliwanag, Manong. Pasensya na, hindi na po mauulit. Tugon ng dalaga. Tumingin si Amil kay Limay. Nakayuko lang ito. Paumanin, Amil. Hindi na mauulit. Wika ni Limay. Makalipas ang ilang araw, nagawa din ng mga itong magkasundo. Wala ding nangyaring kakaiba. Hanggang sa dumating si Mang Untoy.
Sandali lang akong dadaan dito, Amil. Mainit na ang sitwasyon sa baryo. Kagaya ng sinabi ko, lalabas ang tunay na kulay ng kalaban. Naparito ako para iabot sa iyo ang bagay na ito. Hindi na ako magtatagal pa, Amil. Muli, ikaw na muna ang bahala sa mga panauhin natin. Magdadala na lang ako ng mga kailangan nyo sa mga susunod na araw. Sa ngayon, pagtiyagaan nyo muna tong mga gulay at prutas mula sa ating pananim. Wika ni Mang Untoy. Hindi na rin ito nagtagal. Naging ganon ang sistema ng pagkikita ng mag-ama. Hanggang sa isang araw ay hindi na ito dumating. Nangamba si Amil na baka may nangyaring masama sa mga magulang. Kaya naghanap ito ng paraan para makabalik sa kanilang baryo. Gamit ang kakayahang minanasay na, lumipad ang binata sa kauna-unahang pagkakataon. Ngunit bago pa man ito makarating sa paroroonan, namataan ng binata ang isang bangkang papunta sa kanilang isla. Gabi na ng mga sandaling iyon. Bahagyang bumaba si Amil para makita kung sino ang lula ng bangka. Nanlaki ang mga mata dahil mga armadong kalalakihan ang nakasakay. Dali-daling bumalik ang binata sa isla. Binalaan ang mga kasama. Sa palagay ko, hindi na natin kailangan umalis sa kinaroroonan natin, Manong. Protektado ng mga patibong ang paligid ng kuweba. Sa dalampasigan pa lang, kung hindi mag-iingat ang mga papasok, siguradong mamamatay sila. Wika ni Anita. Tama ka. Pero sikapin pa rin nating huwag tayong magpakita sa mga taong paparating. Delikado. May mga dala silang baril. Hindi ko alam kung kaya ba nating sagupain ang mga yon. Magtiwala ka sa kakayahan mo, Manong. Ikaw tong nagmana ng dugo ni nanay. Sayang naman ang pagiging gabunan mo kung hindi mo rin gagamitin. Ako nga, bala ko munang makipaglaro sa kanila eh. Basta mag-iingat ka. Sige na, babalik na ako sa dalampasigan para salubungin sila. Pagdating nito sa dalampasigan, saktong nakadaong na ang bangka. Naganda na din ang mga kalalakihan para maglakad papasok sa isla. Tumigil kayo. Hanggang dyan lang kayo. Wika ni Amelia. Nagulat ang mga kalalakihan nang makita si Amil na nakatayo sa kanilang harapan. Walang pagdadalawang isip na pinaputukan ng mga ito ang binata. Kaso nga lang walang epekto ang kanilang mga bala sa malakas na pangontra ni Amil. Sinugod niya ang mga ito. Pinagsusuntok. Akmang babalik na sana sa bangka ang ilan nang bigla itong matupok. Sa tingin nyo, makakalis pa kayo ng buhay sa islang to? Diyan kayo nagkakamali. Wika ni Anita. Walang natirang buhay sa mga kalalakihan, kaya naman nakampante ang mga ito na hindi na babalik pa ang mga kalaban. Ilang araw ang lumipas. Dumating si Mang Untoy kasama si Aling Alisa. Anong nangyari sa inyo, Tay? Bakit may sugat kayo? Hindi namin kinaya ang puwersa ng mga kalaban. Masyadong malakas ang amante na yon. Maliban pa doon, mukhang kakampi nila ang guro nyo, Limay. Nakita kong may kasama silang babaylan nang sumugod sa baryo. Wika ni Aling Alisa. Hindi maaari ang sinasabi nyo. Pasensya na po, Aling Alisa. Pero hindi ako naniniwala na gagawin nyo ng aking guro. Tugon ni Limay. Hindi ako maaaring magkamali. Isang babayla nang nakasagupa namin ng Manong Untoy mo. Napakalakas niya! Wika ni Aling Alisa. Maaari niyo po bang ipaliwanag sa akin ang nakita niyo, Aling Alisa? Matandang matangkad. Mahaba ang buhok. Puno ng tattoo ang braso. May hawak na tungkod na
gawa sa itim na kahoy. Biglang nanlumo si Limay dahil tama ang pagpapaliwanag ni Aling Alisa. Maaring napilitan lang siyang umanib sa pangkat ni Amante. Kailanman, hindi magagawang talikuran ni Tandang Biyang ang adikain namin. Maaring tama ka at yan ang gusto kong malaman. Sa ngayon, kailangan muna nating bumawi ng lakas. Masyadong napagod ang katawan ko sa pakikibagbuno sa mga yon. Mahabang panahon na din simula nang huli akong makipaglaban. Wika ni Mang Untoy. Hindi ko na rin nagagamit ang aking kakayahan sa mahabang panahon. Kaya medyo nangangalawang na ako. Pasensya na kayo mga bata. Matanda ng mga kasama nyo. Wika ni Aling Alisa. Wala po kayong dapat alalahanin. Mga kasama, tulungan niyo akong gamutin ang sugat ni Manong Untoy at Aling Alisa. Wika ni Limay. Nanatili namang alerto si Amil dahil alam nito na anumang oras maaaring sumulpot ang mga kalaban. Habang nag-iikot sa paligid, napadpad ito sa bandang likod ng isla. Laking gulat ng binata dahil naroon ang maalamat na galyon ni Cadelfin. Sira-sira na ito, nakasadsad sa buhanginan, ngunit makikita pa rin ang taglay na ganda. Nagulat si Amil nang biglang magsalita ang ama sa likod. Marami kaming pinagsamahan ng galyon na yan. Lahat ng alaala ni Cadelfin, Mang Ineus, Mang Nato at Kapranco, nakadikit sa bawat bahagi ng galyon. Kaya nagpa siya kung wag itong palubugin sa dagat. Hanggang ngayon, buhay pa rin ang mga kanyon. Parang bago pa oh. Teka, may naisip ako tay kung sasang-ayon ka. Huwag ka nang magsalita dahil alam ko na ang takbo ng utak mong bata ka. Oo, pumapayag ako. Sa katunayan, ito rin ang dahilan kung bakit tayo naparito. Gagamitin natin ang mga kanyon upang pigilan sila. Kahit papano, mababawasan ang puwersa ng kalaban kung sakaling sumalakay sila sa islang ito. Wika ni Amelia. Sinang-ayon na naman ng ama ang sinabi nito. Kaya kagad ginawa ang pinaplano. Isa-isang ibinaba ang mga kanyon. Inilagay sa dalampasigan. Kahit papano marami pang natirang bala sa loob ng galyon. Kaya alam ni Amil na gagana ang binabalak. Sasapat na siguro ang mga perdegones na yan. Aantay na lang natin ang pagdating nila. Wika ni Mang Untoy. Matapos isagawa ang plano, bumalik ang dalawa sa yungib upang balaan ang mga kasama sa kanilang binabalak. Mag-iingat kayo, Amil. At ikaw naman, Untoy, huwag ka nang makipagsagupaan ng harapan sa mga kalaban. Hindi na gaya ng dati ang pangangatawan mo. Hindi ka na bata. Wika ni Aling Alisa. Nagsalita ang nalagas na aswang. Ikaw din, huwag ka nang lalabas ng yungib na ito. Baka mabali pa ang balakang mo. Bagyang natawa si Limay sa bangayan ng mag-asawa. Hindi nito akalain. Napakasayang pamilya meron si Amil at Anita. Alam mo, Amil, pinagsisisihan ko yung paghingi ng tulong sa'yo. Nasira ko yung katahimikan nyo eh. Dahil sa akin, napahamak ang mga magulang mo, maging ang buong baryo. Wika ni Limay. Tama ka. Nagkagulo nga ang buong baryo. Napahamak si nanay at tatay. Pero ayos lang yun. Sanay na ang Sitio Sandoval sa ganito. Lalo na, si nanay at tatay, nakalimutan mo bang mga pirata sila? Tugon ni Amelia. Kahit na, hindi naman dapat tumantong sa ganito ang lahat eh. Kung hindi lang dahil sa amin, kaya siguro mas mabuti pang sumuko na lang kami.
Wika ni Limay. Nasisiraan ka na ba ng bait? Susuko kayo? Sa kabila ng pinagdaanan natin, ganun na lang yun? Limay, nakipaglaban ng mga magulang ko para sa kaligtasan nyo. Kaya sana, huwag mong sayangin ang sakripisyo nila. Tugon ni Amelia. Sa kalagitnaan ng pag-uusap, narinig nito ang sigaw ni Anita na nagbabantay sa dalampasigan. Napalingon ng binata, natanaw ang ilang bangkang paparating. Magsipaganda na kayo. Ito na ang inaantay natin. Wika ni Mang Untoy. Sinindihan ng binata ang mga sulo na nakatapat sa bawat kanyon. Pinaputok ang mga ito. Tinamaan ang ilang bangka, ngunit may mga nakaligtas. Isa sa mga ito, ang bangka kung saan lulan ang pinuno ng mga kalaban at ang guro nila Limay, si Tandang Biyang. Hindi nga po kayo nagkamali. Bakit naman to ginawa ni Gurong Biyang? Wika ni Limay. Dali-dali itong tumakbo para salubungin ang mga kalaban. Hindi na nagawang pigilan ng binata ang dalaga dahil sa bilis ng pagkilos nito. Nakita ni Anita na nag-angat ng tungkod ang matanda upang magbitaw ng orasyon. Kaya dali-dali itong nagpakawala ng mga bolang apoy. Nagpalit ng anyo si Amil. Sinugod ang mga kalaban. Sa pagkakataong iyon, hindi na pinigilan ng mag-asawa ang mga anak. Maging ang mga kalaban, hindi inasahan ang madadatnan. Wala silang kaalam-alam sa mga kakayahan ng dalawang anak ni Mang Untoy. Nasurpresa ako sa kakayahan nyo. Talagang ang totoo ang sinabi sa akin ng mga taong napagtanungan tungkol sa inyo. Isang lagalab, isang gabunan. Magiging masaya to. Sisiguraduhin ko. Pagkatapos ng labang to, kukolektahin ko ang inyong mga kaluluwa para ialay sa aking Panginoon. Wika ni Amante. Hayaan mong ako ang humarap sa kanila, Amante. Sayang lang ang pagod sa mga may hinang nilalang. Wika ni Tandang Biyang. Tumigil na kayo, guro. Hindi ito ang totoo nating layunin. Nagising lang ako sa katotohanan. Wala na tayong magagawa, Limay. Nagbabago na ang panahon. Wala nang silbi ang mga kagaya natin sa modernong mundo. Tignan mo ko. Mamamatay na lang na namumuhay sa makalumang pamamaraan. Kaya naisip ko, bakit hindi na lang natin danasin ang buhay ng payapa? Makakamit lang natin ito sa pamamagitan ng ganap na pagsuko kay Amante. Hayaan mong gamitin niya ang mga dasal. Hayaan mong buhayin niya ang nagpapahingang asawa. Wika ni Tandang Biyang. Nababaliw ka na, Tandang Biyang. Kahit kailan hindi ko gagawin ang sinasabi mo. Mamamatay muna ako bago niyo makuha sa akin ang bahagi ng dasal. Wika ni Limay. Nagsipaglabasan sa yungib ang tatlo pa sa mga kasama. Laking gulat ng matanda. Sabay-sabay na nagpakamatay ang apat na alabay. Napasigaw sa galit si Amil. Hindi nito napigilan ang sarili. Walang tigil nitong sinugod si Amante. Maging si Anita, hindi na rin nagawa pang awatin ang nakakatandang kapatid. Dito na lumantad ang buong kakayahan ng dalawang anak ni Alisa at Untoy. Dahil sa lakas ng dalawang magkapatid, walang nagawa maging si Tandang Biyang. Sinubukan nitong panlabanan ang dalawa,
Ngunit hindi kinaya ng kanyang katawan ang malakas na apoy na nagmumula kay Anita. Nalasog ang katawan ni Amante, maging ang mga tauhan nito. Maya-maya pa ay huminahon na sina Anita. Nilapitan ni Mang Untoy ang dalaga. Napansing umiiyak ang anak. Tama na, Anita. Nangyari na ang dapat mangyari. Hindi na natin maaaring ibalik ang buhay ng mga namatay. Pero hindi naman nasayang ang kanilang sakripisyo dahil tuluyan ang naglaho ang isang isinumpang orasyon. Naging kaibigan ko po sila, tay. Sa buong buhay ko. Ngayon pa lang po ako nagkaroon ng kaibigan. Tapos ganito pa yung mangyayari. Ganyan talaga ang buhay, anak. May dumarating, may nawawala. Patuloy lang itong iikot, kaya huwag kang mag-alala. Balang araw, may mga taong darating sa buhay mo na itinakda ng Ama para habang buhay mong makasama. Wika ni Mang Untoy. Hindi naman na nagsalita pa si Amil. Tumayo lang ito at naglakad papunta sa dagat, sabay dapa sa buhangin. Matapos ang kaganapang iyon, hindi na muling nasundan ang pagsalakay sa kanilang baryo. Unti-unting nagbalik sa dati ang lahat. Dito nagtapos ang kwento ni Mang Fidel. Ano naman po yung nangyari sa dalawang magkapatid, Manong? Wika ni Israel sa kasalukuyang panahon. Nagkaroon sila ng sari-sariling pamilya. Doon isinilang ang aking lolo. Walang nakakaalam kung ano ang nangyari kay Papo Amil. Pero alam ko, may mga kamag-anak kami sa kanya. Hindi ko lang sigurado kung nasaan sila. Hindi ko inasahan na totoo pala yung kwento ng iyong pamilya. Nagpapasalamat po ako sa inyo, ha. Kasi kahit papano, nalinawan yung isip ko tungkol sa mga bagay-bagay. Pag-uusap ng dalawa. Bagaman hindi lubusang nalinawan ang lahat. Masaya si Israel dahil may ilang taong nakapagpatunay na totoo ang kwento nila Mang Delpin at ng mag-asawang Alisa at Untoy. Lalo na ang kanilang mga anak na nagmula sa dalawang angkan. Angkan ng Lagalab at ang angkan ng Gabunan. Opinyon para sa kwento, mga kabayan. Madalas maraming statwa sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas at karamihan sa kanila merong nakatagong kwento depende sa lugar na pupuntahan nyo. Etong mga kwento na to, hindi natin mababasa sa libro, mga kabayan. Ang tanging nakakaalam nito, yung mga lokal doon sa lugar. Naalala ko minsan nag-hiking kami. Doon sa taas ng bundok, merong statwa ng bata. Tapos meron siyang hawak na punyal. Ang sabi ng lokal doon, yung bata na yon bayani ng baryo nila. Siya ay nagsimula para lumaban yung mga lokal sa lugar. Pinagmamalupitan sila ng mga mananakop noon Gamit na din syempre yung lihim na karunungan. Yung bata daw na yon, siya yung unang nagtaas ng sandata laban sa pinuno ng kalaban. Pagdaan ng pinuno ng kalaban, sinaksak niya yung pinuno gamit yung punyal. Bagamat hindi namatay yung pinuno, pero pagkatapos ang kaganapan na yon, pinarusahan ng kamatayan yung bata Doon na nag-alab yung puso ng mga tao na mag-aklas at lumaban sa mga mananakop. Kaya naman, mga kabayan, maganda, libutin niyo muna yung Pilipinas, yung lugar natin. Magtanong kayo sa mga rebulto, statwa na nakikita ninyo kapag nagta-travel. Huwag lang basta i-enjoy ang lugar kasi bawat lugar merong nakatagong kwento at ito'y nakaugat sa ating kasaysayan. The more nating nalalaman ang gantong bagay, mga kabayan, maintindihan natin yung pinagmulan natin At kapag naintindihan natin yung pinagmulan, mga kabayan, mas mauunawaan natin ang nangyayari sa kasalukuyan. Lamang maraming salamat sa pakikinig ng ating kwento. Hanggang sa susunod na istorya. Paalam.